Hey mga buddy, welcome to the channel or welcome back to the channel. And today we have a very unusual Toyota na marireview ko. Unusual dahil this is the Toyota GR Yaris. Napagbigyan tayo ng isang napakabait na owner na ipa-review or ipa-feature yung kanyang GR Yaris. And today, eto na nga. Ano bang gagawin natin dito? Siyempre, check natin yung interior, creature comforts, check natin yung makina. At hopefully mapagbigyan tayo ni owner na bigyan ng konting beans para ma-feel natin kung anong merong power to. Saka konting handling test, syempre, although hindi natin matetest to dun sa usual testing area natin sa bundok, sa twisties. Syempre hindi papayag sa owner. As usual, sinisimulan ko sa design mga buddy. Pag-uusapan pa ba natin ang design nito? This is just plain cool GR Yaris. Siyempre yung Yaris na stock, meron tayo dito 5-door. Pero since this is the 3-door, ito yung tinatawag na, kung familiar kayo, homologation special. Kailangan nilang gumawa ng at least gantong quantity, 1,000 or what, para makasali sa WRC. Kung familiar kayo sa World Rally Championship, kaya ito yung mga homologation special. So very lucky few lang ang nakakabili. Syempre mahal, kaya very lucky few. Anyway, design is plain cool. Kung makikita nyo naman sa harapan, napakalapad nung wheel arch nya. Pati sa likod, sa side, ayan, kitang-kita nyo yung wheel arch nya. Meron siyang bulge dito, pati dun sa likod na yun. Here at the back, napakasimple lang. Ganyan lang siya, GR Yaris, GR4 because this is all-wheel drive. And syempre, twin exhaust. Yan. Although, meron ng mga mud flaps, it's not stock anymore. Ito, hindi na to stock, mga buddy. But still, wala namang ginalaw sa makina, sa exhaust. So, engine power-wise, stock pa rin siya, mga buddy. That brakes are stock. Napakalaki. Hindi ko alam kung ilang millimeter yan, pero mag wheels is size 18 with 225/40 na tires. Napakalaki ng preno, halos mapuno niya na yung size 18 na mags. Dahil ito nga ay binuilt for competition, sports, ganyan. So this is kind of a sports car talaga mga buddy. So ito yung side profile niya. Just wow. Wow. Anyway, silipin natin ang interior mga buddy. Okay mga buddy, interior tayo. Wala sa akin yung proximity key, but pag binuksan mo to, makikita mo, mapapansin mo to window, bumababa. Kasi para pag sinara mo, wala siyang pressure, cabin pressure. Madali siyang isara. So yun lang naman ang gamit nun. Anyway, silipin natin ang interior mga buddy. Ngayon pala ako makakita ng interior ng GR Yaris. Ito na. Yan ang interior ng GR Yaris mga buddy. Simulan natin sa door card, sidings. This is hard plastic dahil ito ay no luxury intended. Although ito, ano to, Alcantara. If I'm not mistaken, Alcantara to mga buddy. Tapos merong gray or silver trim. That's it, puro plastic. Seats muna tayo mga buddy. This is plain cool sports bucket seats with GR logo. Leather siya with Alcantara dito sa middle. Napakataas ng bolstering, oh. Talagang intended to for sporty drive. Meron bang height adjustment? Meron. Ito na yung pinakamababa. Meron ding steering wheel adjustment, but ito na yung pinakamataas. Dashboard is hard plastic with soft material dito. Mga buddy, ito soft material to. Yung part na to is parang polyurethane blah blah blah. Parang sa mga manibela nung mga low-end cars. This is hard plastic. May infotainment system. Orig Toyota pa naman siya. Wala pang ginagalaw. And climate control mo is, ayan, buttons siya. Digital with buttons. 12-volt socket, usual. 6-speed manual. Merong buttons dito. Traction control off. Hindi ko alam. Tatanong na lang natin sa may-ari. And look at this emblem, badge, mga buddy. Developed for FIA World Rally Championship. Very homologated talaga. Kaya mamahalin tong mga ganitong kotse mga buddy. Anyway, this is the important part. 6-speed manual, 3 pedals. As you can see dyan sa ilalim, 3 pedals. Glove box, silipin din natin. Tingnan natin kung may practicality. Maliit lang ang glove box niya, although pwede pa rin ng wet wipes. Siyempre, push start button ng ignition niya dahil proximity key nga siya, GR. Steering wheel is wrapped with leather. It's thin. Medyo manipis siya para sa akin with gray
trim. Silver gray, dark, parang dark silver with GR logo. Ang dami ring buttons dito. Ito malamang sa multimedia and Bluetooth controls dahil yan may plus, minus, speaker, mount. Ito naman may cruise control. Merong lane keep assist siguro. Ano ba to? Parking sensors. May cruise control for sports hot hatch mode. Ewan ko kung ano yung mga yan. Malalaman natin mamaya pag dinrive natin. Anyway mga buddy, gauge cluster is dalawang analog with LCD sa gitna. And the coolest part is, nandun yung GR Yaris mo mga buddy. Ayun, naka-open yung left driver door. Yan. Carbon din yung bubong. All seat controls are manual. Pati yung sa height, pati yung sa slide, all manual. Hindi nito kailangan ng luxury dahil this is not intended for luxury driving. This is intended for having fun kung saan man dyan mga buddy. Anyway, kung ako magdadrive, this is the lowest seat position. Holy crap. Parang mga 4 inches na lang ang head ko sa headliner niya. Kung ako magdadrive, this is my comfortable driving position. So, let's try the seat back. Yes. Okay, seat back. Check natin ang seat back. Siyempre, to enter the back, kailangan mong i-fold dyan mga buddy. Tapos, i-forward to. Ito ang likod niya. This is leather seats. Leather seats siya dito mga buddy. Tapos, medyo claustrophobic. Kung alam niyo yung ibig ko sabihin, parang kang nakakulong. Meron kang maliit na bintana dyan. That's it. So, hindi ko masiset to sa driving position ko. Una, usog mga anak, sinagad ko na lang mga buddy. Halos wala nang knee space. As in, halos wala na. Medyo madilim. Hindi nyo lang makita pero ayan yung kamay ko. Hindi ko maset sa driving position ko. Siguro at least merong 5 inches or 6 inches meron naman yan. Anyway, I think this is foldable. O yan, kita nyo? Meron siyang lever dito. Yan. Foldable siya. Ito rin, 60-40 split siya mga buddy. Yan. So, pag finold ko siyang ganyan, fold flat siya, meron kang big space. So, that's it. Tignan naman natin ngayon yung space sa likod. Alright? Okay mga buddy, this is unusual dito sa hatch ng Toyota na to. To open the back, merong rubber button dito sa may ilalim. Dito. Rubber button, yan. But, kung mapapansin nyo, meron pang isang parang dimple dyan. Ayun, ito yan. Parang kuntil. Yan. Ang gamit naman yan, to lock the car. Para hindi ka na maglalak dun sa proximity remote mo or proximity key. Ito yung pambukas niya. Yan, parang rubber button na yan. Yan, magkatabi sila. Yan. So, very unusual mga buddy. And, ito yung space niya sa likod. And again, this is not for practicality dahil hindi naman to binuilt for practicality. Although, meron ka pa nilalagyan, di ba? Ito, hindi na to stock. Siyempre, strut. Kung alam nyo, gamit niyan, pampa-stiff ng chassis lalo. Para, siyempre, para handling-wise, mas gumanda. Under here, nandito ang battery. Very unusual. Nandito pala siya. So, stock from Toyota, nandito yung battery niya sa likod. For weight distribution to, malamang. Para balance yung kotse, yung bigat. May bigat din sa likod. So, may konti kang packet dito. Kung ano man yung mga yan, packet, battery, that's it. So, check naman natin yung makina, mga buddy. To open the hood, meron kang lever, may label, usual. Pak, yun na. So, meron din pala siyang headlight leveling, auto headlights, or kung ano man yan. Malamang auto headlights yan. I was told the hood is aluminum. So, sigurado napakagaang neto. Teka, kakapain ko lang kung paano ito. Para siyang nangangain ng tanga. Ayun. Hanggang nga mga buddy. Napakagaang. Pero hood prop pa rin siya dahil ito nga ay sports intended. Di mo kailangan, sorry. Hindi mo kailangan ng mga merong, anong tawag doon? Ito ang makina, natatakpan ng plastic. If I'm correct, 1.6 liter inline 3, producing 270 horsepower. And, pakinggan nyo to mga buddy,
370 Newton meters of torque. Syempre, turbo siya eh. Nakakabit siya sa 6-speed manual. Ito yung G16E. Ayan, G16E. Ewan ko, nakikita pa sa camera yan mga padi. So, napakalaki ng torque figures niya. Ano pa bang gagawin natin? Syempre, drive natin, papakiramdaman natin yung 370 Newton meters of torque niya. Tingnan natin kung gaano siya kasaya. Sana payagan tayo ni Sir Owner na bigyan ng konting enjoyment ang kotse na to. Maramdaman namin ang sumama kong anak. Ayan, ayaw magpapigil, iniwan yung kapatid. And ito pa pala, bago ako makalimutan, tong stock airbox niya may yan, GR, as in GR talaga nakalagay. Toyota Gazoo. Dali mga padi ah. Ayan, may GR na nakalagay. GR, Toyota Gazoo Racing. So, very special car. Yung pa lang ako makaka-drive nito. So, let's take it for a drive. Anyhow mga padi, binigay na sa akin ni owner. Napakabait na owner yung proximity key. And yung keychain niya, nakakatuwa oh. Pareho nung mag wheels nung galing nung ano niya, nung GR niya. Ayan oh. Ayan oh. Race din. Ewan ko anong race engineering to. Hindi ko alam yung model. Basta yun na yun. Anyway, let's go for a drive mga buddy. First time kong makaka-drive. Ito na yung pinaka mababang position ng seats. Kung di ako nagkakamali, ito na nga. So parang mataas pa rin yung feel niya. Tapos, ito na yung pinaka mataas na setting ng steering wheel niya. Paano nyo ba ito, sir, ini-start po? Diretso na? Press clutch pedal. Okay. So, to start this mga buddy, kailangan nakapress siya sa clutch pedal. Ano yun eh? Sa iba, parang for security, blah, 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 ganun. May, yung Mirage, ganun eh. Anyway, let's start na. Syempre, let's push, start the GR. Yon, and roars into life. Auto ko na lang to. May auto climate siya, mga buddy. Yan yung climate control niya. And nasabihan ako na ni owner na meron din tong auto rev match. Kung gusto mong i-auto rev match, pwede mong i-on. Alright. Yun. So, yun yung mga nasa center sa LCD niya, LCD display niya. Hindi ko siya alam paano kalikutin. Siguro ito. I don't know. Hindi. Yun. Ito. Itong nasa left. Para makalikot mo tong mga settings dito. Clutch is medyo mabigat. Initial impression sa clutch. Throttle, okay naman ang feel niya. Mabigat ang clutch. As in mabigat. Malamang sports clutch to, ewan kung ano mang clutch. Shifter feels so straightforward, parang pag kinambyo mo yun, pak, walang alog, walang, ayun oh. Kung nakikita nyo yan, yun, ganun. Pag sinift mo, walang konting kalog. Pag sinift mo ganun, talagang yun na yun. Very short seat time lang to mga padi. Throttle is napakalambot naman. Usual Toyota. Brakes are putik. Siguro parang 0.5 inch pa lang andun na yung pressure. Andun na. Ayun. No. As in ganun. Yan yung mga masasarap na preno. Pang ano talaga. May temperature gauge naman siya. So okay naman yun. Goods yun. Alam nyo namang hit ko yung coaching walang temperature gauge. May mga kotse ng ganyan lumalabas. Subaru, Toyota, Honda. Di mo alam kung nag-overheat ka na or ano, may warning na lang na ilaw na lalabas. Mainit na pala yung engine coolant mo or engine. Pang weight nito, if I'm not mistaken, is 1,280 kilograms. Ayun. So, PWR or power to weight, 270 horsepower. Sir, hindi po ito sumasayad. Okay. Power to weight is 270 horsepower and 370 Newton meters of torque. Alam nyo na, masarap yun pag ganun. So, sa interior talaga, gaya ng sinabi ni Alan o Pitworks, kasi nga na-drive niya na daw to,
No luxury intended other than this Alcantara sidings dito sa door cards, dito sa seats, bucket seats, leather and Alcantara din yung gitna niya. So sir, okay lang, apakan ko ng konti. Okay, napagbigyan tayo. Oops, ba't ako alam ko tatawid? Woo! Ang ganda na tunog. Iba. Ito yung parang sigurong kung medyo may edad na kayo mga padi, dati may mga Celica GT4. May mga homologation din yun. Ganito rin yun ngayon, sa generation ngayon. Paka ko ulit ng konti. Wow! So pag pinress yung IMT, mag-on yung auto rev match. Nakalagay doon, may IMT. Tapos, anong mode po kaya tayo, sir? Normal. Itatry kong i-sport mode. Okay. Sport mode. Naging pula doon. So, nag-sport mode ako. Yung kanina, normal mode lang yun. Normal mode pa lang yun. Pero, ramdam mo na yung wow niya. Yung magaang, yung ganung factor, magaang, malaki ang torque. Bigyan lang natin ng konting rolling. Yun, no? Woo! Sarap. Ito na, sport mode. Meron pa siya isang mode track naman, pero tingnan natin kung ano pa natin. So naka auto rev match. First gear 5,000 lang tayo. Oh. 5,000. Woo! Woo! Grabe. Hanggang nung auto. Tapos steering wheel, wow. Close to Miata territory ang steering nito, mga padi. Ganito pala kasarap to. As in, parang pusa. Pasensya na kayo mga padi hindi sa nagbabrag. Meron kasi ako NA Miata dati. Naabutan pa yun nung ni Kuya, ni Uno. Pero close to Miata. Hindi siya ganun kalapit. Pero close. Kasi yung konting ganon, may talagang ramdam na ramdam mo. Pero ito malapit na. Okay, bigyan natin ulit ng konti. Rolling lang, rolling. Wow! Thank you po, sir. Grabe, yung shifter niya is di ko masabi kung nachi o ano. Basta, pag kinambyo mo siya, yun na yun. Tapos yung preno niya, as in, nandiyan na sa ibabaw yung pressure point. Nandun na. Ayan, no? Sarap. Grabe. At ang sabi ni Pitworks, nung nakadrive daw siya ng FL5 Civic Type R, mas masarap daw. Kasi may luxury. Kung ako ang tatanungin, I'm more about fun, light car. Tapon ko yung luxury. Hindi ko kailangan nun. Mas gusto ko yung masaya. Mas nakakabata ng edad yun. Kung ako yun, mga padi, Kung ako. Try naman natin yung track. Kapag bigyan tayo ni sir, lalong pumula yung gauge. Lalong pumula, kung napansin nyo. Ayan, lalong pumula. Konting rolling. Hindi ko sinasagad ng as in talaga 5,000 lang. Ngayon lang ako nakaano ng ganitong preno. Ganito pala mga sports brake talaga. Yung pa isang feature niya, I was told, meron siyang auto start stop na matay yung makina. As in, patay yung makina, mga padi. Tapos umandar ulit siya. Yun, kung napansin nyo yung gauge, nabuhay ulit. Bakit po siya nabuhay, sir? May timer siya. May timer. Okay. Gawa ng aircon.
Okay. So may timer pala siya, kaya siya kusang nag-on dahil yung aircon tumatakbo pa rin. Pwede siyang i-off, yung auto start stop niya pwedeng patayin kung ayaw mo nung ganung feature. Sarap ng mga modern turbo, nandiyan na kaagad yung torque. Di gaya noon nung nagka-Subaru akong SF5 na in-engine swap ko ng 98 na makina ng WRX. Ramdam mo yung turbo lag pag sumipa, saka lang dito hindi. Konting-konting turbo lag lang, tapos nandun na. Yan oh, parang 2,600, 700, nandun na. Sisipa na yung boost. Tingnan natin kung magre-rev match. Ayun, nagre-rev match nga. Ayun na naman, namatay na naman yung makina, mga padi. May timer yon, pero pwedeng patayin yung feature na yon, mga padi. Hindi ko lang alam kung alin dito. Ito sigurong A. Pinutin ko yung A. Ayun. Yan, pinatay ko yung auto start stop niya. Yun lang, yung clutch talaga medyo mabigat. Given na yan sa mga ganitong kotse. Dahil this is a hot hatch, mostly gamitin mo sa racetrack or takbo mo sa bundok, sa twisties. Unfortunately, yun nga, yung usual videos natin, hindi natin magagawa dito yon dahil this is a valuable car, saka valuable to sa owner, kay sir. Syempre, hindi naman to gaya ng mga rental cars na nire-rent natin na rent natin, tapos review, tapos takbo natin sa bundok. Hindi to ganun. Ano lang to, para lang ma-experience natin, maipakita ko sa inyo. Hindi nyo man ma-feel yung torque, at least yung excitement ko, makita nyo. Ayan, bigyan natin ng konti ulit. Ano to, sir? Ano na to? Yun yung reverse. Sa reverse. Okay. Standard Subaru. Opo. Rev match. Ayun, nagre-rev match na. Hindi ko na kailangan i-rev match. So, dito sa LCD, meron siyang gauge yan. Tire monitoring gauge. Merong average fuel consumption siguro to, or average speed. Lane departure warning. Alright. Thank you, sir. Tapos, ano pa bang meron dito? So, meron din siyang gauge ng pag inaapakan mo, yung power, nandiyan, yung torque siguro, hindi ko na basta napaka somehow useful niya kung ano yung nangyayari. Dami, very short time lang meron tayo dito, so hindi ko na may papaliwanag lahat yan. And sigurado ako, hindi lahat sa atin makaka-afford neto in the future or ngayon, pero at least na-experience natin, di ba, mga padi? Yun lang, pero the-drive ko pa para ma-feel pa. Ayun, meron siyang for a hot hatch na not luxurious, meron siyang collision sensor or collision warning, blah blah blah, ganun sa harap. Ayos din, no? And it is price, nabili to ni Sir, pandemic time pa. So, kung mura to, para sa inyo, it's 2.6 million. 2.650. So, kung mura yun para sa inyo, nung pandemic yun. Ngayon, medyo, ang price nito is, umakyat na, 2.9, 3 million. Medyo mahal na. Kaya mga lucky few dyan, bili na. Kung you're about fun. Forget although hindi ko pa na-drive, FL5 daw, Civic Type R. Bigyan na natin ng konti-konti pa. Konting rolling lang, 4,000. Rinig na rinig ko yung sipol nung For sure, hindi na to naririnig dito sa microphone ko. Pero dito sa akin, naririnig ko, mga padi, yung sipol nung turbo, saka yung psh niya, yung ganun. May aftermarket blow-up valve siya, sir? Wala? Parang meron. Napapalitan nyo na po? Hindi pa. Actually, aesthetic lang yung pinalitan ko. More on, yung structural rigidity niya, reset.
Kuha ko yung isang set ng Cusco braces. Okay, sorry mga padi. Nakalimutan ko nang i-ano sa inyo tong infotainment system niya. Okay, so this is the infotainment system. So meron siyang Apple CarPlay, Android Auto, the usual. Meron siyang Bluetooth, syempre para sa phone mo. Hindi siya ganun ka-responsive gaya ng mga parang hindi siya cellphone style iPhone 15 ganyan. Hindi. Ayan, kita nyo naman may lag. Ganun man yung movement ng ano niya mabagal. Pero if you're driving this, hindi nyo naiintindihin yan. Kahit wag na kayong magradyo. Dahil engine noise pa lang, solve ka na. Yan o. Woohoo! Sarap. Very unusual to sa atin mga padi, lalong-lalo na sa akin itong mga gantong power and torque figures na kotse. Ano ba, huling drive ko na ito, yung Celica ni kumpare ko na built naman yun, pinunta ng 3S GTE front wheel drive. Hopefully si RAV4 natin, ganun ang maging project natin, mapalitan natin ng 3S GTE para ilalapit natin sa ganitong spec. RAV4 3-door, light, 4-wheel drive. Anyway mga padi, that's for our test drive. Hindi na natin to yung usual kung ginagawang video na madadala sa Twisties dahil it's not allowed. It's not allowed mga padi. Buti kung atin to, hindi siya napagbigyan lang tayo ng very short seat time. And I'm very thankful na napagbigyan tayo napakabait na owner dahil ito ay mahal. Mahal. Although this is a Toyota homologation special tong mga ganito kung tawagin mga padi, kaya pricey siya. Anyway, if you enjoyed the tour of the Toyota GR Yaris 2021 model, yes, if I'm not mistaken, 2021 model to. And you enjoyed the drive. Subscribe na kayo mga padi and make sure to hit the like button para gumana yung tinatawag na YouTube algorithm para naman ma-experience nung iba kahit nanonood lang. Siyempre, POV to. Parang kayo rin yung nagda-drive. Diba? Ma-experience nyo yung makapag-drive ng GR Yaris. Ako very fortunate na may kaibigan na merong ganito. Kaya na-drive ko. Yung kaibigan ko na si Pitworks, may kaibigan na napakabait, ubod ng bait, napagbigyan tayong makapag-drive ng Toyota GR Yaris. Yeah. Anyway, that's it for today's video and I'll see you again at the next one mga padi. Pasampal! Sir, maraming salamat po. Ayan, hands na lang ang papakita ko. Salamat po. Maraming salamat. Sana po makaulit. Kung meron mang kung ano pang pwede.